これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けOo nga, matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakakain sa labas. Mukhang hindi magandang idea to. Baka magalit si Mr. Zhang kapag nalaman niya to. Ay, ano ka ba? Huwag ka nga masyadong kabahan. Dapat mag-relax naman tayo ngayon. Meron pa 3 araw bago ang karera. Oo nga, tama si Bossing. Ay, bahala na. Ang Magic Triangle Team! Papa, matagal na tayong hindi nakakakain ng sushi ah. Oo nga. Matagal na rin nung huli tayong kumain ng sushi. Saka dati hindi tayo kumakain ng simple pagkain katulad ng pagkain dito eh. Ngayon sa walang kwentang restaurant na lang tayo kumakain. Ang nangyari doon tayo sa kabayo na yun. Kasalanan doon ni Midori Makibao! Wala naman akong kasalanan! Hindi sana mangyayari to kung di nanalo ang kabayo sa karera eh. At talo ang pag-asa natin si Saint Ray. Siya pa naman ang inaasahan natin. At ang pagkalugi ng farm ang nagbibigay sa atin ng mas malaking problema. Kaya nga narito tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Pero pwede pa rin naman tayo kumain ng sushi minsan sa isang buwan eh. Malaking luho na yun. Asar! Kaya kailangan magpakasaya tayo ngayong araw. Magpakasaya tayo! Tuloy po kayo. Wow! Inaalala ko kasi ang kalusugan ko at sa palagay ko, kinakailangan ko talagang kumain ng sushi. Pabira talaga. Saan ka naman nakakita ng kabayang kumakain ng sushi? Isang kabayong mahilig kumain ng sushi. Dapat ang kinakain niya, damo! Kumain siya ng damo. Junior, sigurado ako na pagtatawanan nila tayo kapag nakita na lang kumakain tayo ng sushi sa lugar na ito. Umalis na tayo agad pag nakain na natin ang gusto natin kainin. Pag nakain na natin ang gusto natin kainin. Ayos, simulan na natin. Unahin natin yung... Yung tuna. Kitang-kita sa mabuting kanin ng kulay nito. Kumikinang ang taba na nasa isdang tuna kaya maaari na guro na mamula-mula nitong kulay. Doon malalaman kung totoo at masarap ang isang sushi. Ganun na isang masarap na tuna sushi. Papa, tingnan mo! Huh? No. Ayos! Simulan na natin ang laban. Tuna nasa platong ito. Kitang-kita sa mabuting kanin ng kulay nito. Kumikinang ang taba na nasa isdang tuna kaya maaninig mo ron ang mamula-mula nitong kulay. Tamang-tama ang panimula. Umiikot na ang malaeleganting hugis ang sushi mula sa kaharian ng sushi na nasa pangatlong lane. Hayan, sige, yan, ganyan nga. Hayan, dumating na ang tuna sa huling diretsong lane. At makikita na kalagpas na ngayon sa ikapat na kurba. Papasok na ngayon sa huling diretsong lane. Ayan na, Junior. Abangan mo. Kukunin na natin ang tuna na yan, ha? Abangan mo, sige. Sige, handa na ako! Parating na ang tuna! Wow! Gustong-gusto ko talaga tong isdang tuna. At isa ang tuna sushi sa mga paborito ko. Sige, hindi bale. Ayos lang. Ibang pagkain na lang ang kainin natin. Oh, Papa, tingnan mo yun! Oh? Oh, ganun na itsura ng fish egg sushi. Binalot siya ng kulay itim na seaweed o nori. Kumikinang yun na parang kristal dahil sa kulay pizza itong lais ng tuna. Yun ang fish egg sushi. Ngayon naman
naman ang fish egg sushi ang sumunod na inilabas. Binalot yun ng kulay din ng seaweed o nori. Kumikinang yun na parang kristal dahil sa kulay peach na itlog na isdang tuna. Nagsisimula ng umikot ang sushi. Makikita na nakadaan na sa ikat ng forma. Hayan na ang fish egg sushi. Nasa diretsong lane na ngayon. Mamarating na, malapit na, konting-konti na lang at makakarating na ang sushi Sa wakas, pupuntahan baka niya. makakakuha na rin ako ngayon. Makukuha na natin! Malaki ang pag-asa makarating ang sushi. Sa wakas, pamarating na. Tanaw na ang sushi. Wala nang umahabol, wala nang kalaban, kaya wala nang magiging problema. Ayan na, malapit na. Konting-konti na lang at makakarating na ang fish egg sushi. Sa dapat niya puntahan. Ayan na, ang fish egg sushi. Ang fish egg sushi. Ayan na! Ha? Ay! Pabihira, masyado palang delikado dito. Nalingat lang ako ng konti. Muntik na makuha ng iba itong paborito kong fish egg sushi. Hinayaan ko na nga kanina yung ginawa niya tapos ngayon inulit niya na naman. Inulit niya na naman! Ha? O, Baba! Tingnan mo yon, yung paborito mong sushi! Oo nga, yun yung tinatawag na natto sushi. Binalot ng layer na seaweed ang sushi na yan. Kuhang-kuha na natto sushi ang panlasa ng mga kumakain dito. Yun ang klase ng lasa na siguradong hindi maintindihan ng isang kabayo. Ayan na, inilabas na ang Japanese original na nato. Alam nyo, ang totoo gusto ko rin ng natto sushi. Ang sarap kasi ng lasa. Nakakasar! Hindi ako makakapayag. Kakainin ko rin lahat ng gusto kong kainin! Kakainin ko lahat! Mataro, Kaski, Bossing, bakit hindi ba kayo kumukuha ng kakainin nyo? Huwag na kayong mahiya. Kumain din kayong tatlo, kumuha na kayo. Kamito! Mataro, egg sushi sa'yo. Sa akin, hibon. Bossing Ronald, ito naman sa yung roll. Scallion! Kaski, ito naman chopin roll para sa'yo. Hi! Sa palagay ko, mukhang tama na yung kinain ko. Talagang tama na yun. Ang dami-dami mo na nakain. Tingnan mo nga, puro plato na rito sa harapan mo eh. Ha! Mukhang sumobra naman yata yung kinain mo ngayon, Makibao. Gusto ko pa sana kumain. Pag nanalo ako sa susunod, ililibre kita. Hoy, mister! Nasaan yung mga sushi niyo? Bakit wala nang makita? Bakit wala na kami nakikita? Pasensya na. Wala nang natira sa sushi. Kinain ng lahat ng mga customer kanina na may kasamang aso. Naubos na rin ang mga sangkap ko. Ha? Nakakainis. Ginagalit ako ng Midori Makibaw na yun. Sobra na siya. Ginagalit ako ng Midori Makibaong yon! Ano? Beard tornado? Beard tornado? At saka beard cladhopper? Oo, tama. Ipinasok ni Mr. Styro ang mga kabayo na yon ilang minuto na lang bago dumating ang cut-off time. Pero sa palagay ko, mukhang hindi naman ganun kalaki ang chance ang manalo ng mga kabayong yon. Hindi kaya meron na namang iniisip na masamang binabalak ang tao na yun laban kay Makibao? Mukhang sobra ka naman yata mag-isip. Ano naman ngayon ang binabalak mo? Sabihin mo nga sa akin, meron ko ba binabalak na sabihin kay Makibao para mawala na naman siya ng tiwala sa sarili niya? Nagkakamali ka, napadala ako. Naisipan ko lang tumuloy dito para kumustahin kayo. Oo, para kamustahin kayo. Ang totoo niyan, ito nakaraan balita akong tungkol sa performance si Midori Makibao. At kung ikukumpara sa kanya, sa palagay ko, mukhang hindi niya kasing galing ang mga kabayo ko. Mr. Styro, nabalitaan na rin namin na nagpasok ka pala ng 3 kabayo na isasali sa darating na karera. Hindi naman siguro si Midori Makibaong puntiremo kaya mo ginawa yon. Hindi naman ganun yun. Imposible mangyari sinasabi mo. At saka alam ko hindi ako makakalamang kahit na gawin gayon. At totoo niyan, ipinasok ko lang ang mga kabayo yun dahil naisip ko lang baka isa sa kanila magbigay ng panalo sa akin kahit papano. Totoo, yun lang naman ang iniisip ko eh. Yun nga lang, hindi rin tayo nakakasiguro kung anong mangyayari sa araw ng karera. Sige, hanggang sa susunod ha, galingan niyo na lang ha. Galingan na lang natin!
Mabuti naman kung ganon. Sana nga totoo na wala silang binabalak na masama kay Makibao. Oo, baka wala dahil naparusahan na sila noong nakaraang karera ni Makibao dahil sa ginawa nila eh. Mabuti na nga sana kung ganun yun. Sa susunod na karera, hindi na ako makakapayag na ikaw ang manalo sa karerang yung Midori Makibao! Guild Clodhopper? Ay, mabuti naman. Ang akala ko magkakaroon na ng gulo dahil dumating sila. Oo, tama ka. Siguro nga totoo yung sinabi ni Mang Islaw na nagtanda na sila dahil sa nangyari noong nakaraan. O, Bulilit, Aba, ikaw pala, Nick. nagkita na naman tayo uli. Oo nga, huli tayong nakita nung nakaraang karera, hindi ba? Hindi ako natalo dahil magaling ka. Natalo lang ako sa'yo dahil hindi na plano na mabuti yung gagawing strategy. Pero ngayon, iba na ang mangyayari. Sige, bilisan mo. Hindi ka na ngayon mananalo sa akin. Jackie Longwan, ikaw pala. Kumusta ka na ngayon, Jackie Kasky? Ha? Kasky, kilala mo ba yung hineteng nakasakay kay Nick? Oo, kilala ko siya. 2 beses nang nanalo ng Best Jockey Prize si Jackie Longwan. Magaling na hinete yan. Siya at si Bobby ang mga sikat na hinete sa larangan ng karera ng kabayo. Oo, tama ang sinabi niya. Kaya nalulungkot ako para sa'yo. Ako na mananalo. Hindi ko hayang manalo ka ngayon. Ngayon na lang ulit tayo nagkita, nag-aaway na kaagad tayong dalawa. Kumusta na? Naalala niyo pa ba kung sino ako? Magagalit ako sa inyo pag hindi niyo ako nakilala. Ha? Sandali lang, ano nga ba pangalan mo? Ako to, nakalimutan mo na. Kasali rin ako sa karerang sinalihan mo noong nakaraan. Oo nga, naalala na kita. Ikaw si Andalusia. Oo, tama ka. Huh? Anong ginawa mo? Bakit binago mo ang ayos ng buhok mo? Dahil ngayon ang kauna-unahan kong karera sa Tokyo. Kaya kailangan maging maganda ako sa paningin ng iba. Ano masasabi mo, maganda ba? Ha? Ano sabi mo? Maganda? Nakakatawa yung tsura mo. Pumunta ka lang ng Tokyo, binago mo ng ayos ng buhok mo. Maganda pa rin naman ako, hindi katulad mo pangit. Ano ka mo? Hoy, bawiin mo yung sinabi mo. Makinig muna kayo sa akin. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako dapat sasali sa kompetisyon na to. Dahil isa kasi akong babae. Hindi ako pwedeng sumali sa karera ng Morning Sun Cup. Pero, kung mananalo ako ngayon, pwede na akong sumali sa final competition sa Pansen para sa mga 3 taong gulang na kabayang babae. Ang kalaban ko na si Goddess of Typhoon ang nanalo sa Kingdo Dili Cup. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng matalo sa karerang ito. Ang ibig sabihin, napaka-interesanting karera ang mangyayari ngayon. Oo, tama. Umaasa ako na gagalingan nating lahat. Sige, yun din ang hiling ko para sa ating lahat. Sige, Bulilit. Mauna na kami. Mukhang gustong-gusto talagang manalo ng 2 kabayo na yun sa karera ngayon. Oo, tama. Wala talaga silang balak na isuko ang unang posisyon sa kahit kanino. Pero, magiging maganda talaga ang karera na to. Ayun na, nasa gate number 8 na ang kabayong inaasahan na mananalo ngayon. Papasok na number 15. Ang kulay puting kabayo na si Midori Makibao. Mukhang nakapagpahinga na siya ng gusto pagkatapos nung nakaraang karera. Nasa track na siya ngayon at masiglang tumatakbo.
Ayos! Maganda ang panahon ngayon at sa nakikita ko, nasa kondisyon din ngayon si Makibao. Oo, ayos yan, Makibao. Galingan mo ha, para makasali ka sa Morning Sun Cup. Naintindihan mo ba? Oo, ako nagbahala. Ayusin ko ang pagtakbo ko. Galingan mo, Makibao! Ito ang karera ng mga 3 taong gulang na kabayo ng Jingcheng Cup. Nakapasok na sa gate ang lahat ng mga kabayong pangarera at kapansin-pansin pa rin ang number 15 na puting kabayo na si Midori Makibao. Nandun din ang number 8 na si Andalusia at ang number 7 na si Nick. Siya po mangalawa sa katatapos lang na karera sa Hankwal. Kung popularidad at galing ang pag-uusapan ng 3 kabayong yun ang nakalalamang sa karamihan, sigurado mahigpit ang magiging labanan nila. At alam kong lahat tayo ay mararabig sa labanang ito. Nakapasok na ang lahat ng mga kabayo sa kanilang mga gate. Hindi lang naman ako sa unang magaling tumakbo. Yun ang patutunayan ko sa lahat na narito. Nasa kondisyon ako ngayon. Ipapakita ko sa lahat ang kaya kong gawin. Iiwanan ko ang lahat ng kalaban ko sa karera. Hoy, Makibao, huwag mo kakalimutan, naghihintay si Cascade sa finish line, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi siya maghihintay ng matagal. Nagsimula na ngayon ang karera. Ito ang Jingcheng Cup. Sino nga kaya sa mga kabayang nyo na magagawa makapunta kaagad sa unahan? Ayun na, meron ng isang nangunguna. Ang number 8 na si Andalusia. Si Andalusia na nga nangunguna. Nasa kalagitnaan posisyon naman sa hulihan ang popular na si Midori Makibao. Nasa ika-10 posisyon na siya ngayon. Ika-9, ika-8. Yun ang kilos na ginagawa ngayon ni Midori Makibao. Isang kabayo naman na nasa bandang hulihan ang para nagmamasid lang sa nangyayari. Nasa 4th lane siya ang number 7 na si Nick. Hindi na ang dating hinete na si Bobby ang nakasakay sa kanya, kundi ang sikat na hineting si Long Wan Chen. Sa kasalukuyan, wala pa rin pagbabago. Nangunguna pa rin ang kabayong si Andalusia. Nasa first lane naman ang number 2 na si Irihana. At nasa first lane din sa likuran ang number 1 na si Yachoy. Nakakainis. Ang ganda kasi ng posisyon ni Andalusia kaya nagagawa niya ang kilos na gusto niya. Pero masyado pa maaga para tumakbo siya ng ganun. Hoy, Makibao, mas mabilis ang kilos ngayon kaysa sa inaasahan natin. Pumunta tayo sa labas na lane, sa bandang unahan. Sige! Nakita niyo yun? Parang may puting aninong pumunta sa labas ng lane. Napakabilis siya. Napakabilis ang takbo ni Midori Makibao. Parang kidlat sa bilis ang ginawa niya pagtakbo para makapunta sa unahan. Talagang masasabing kakaiba ang puting kabayong yun. Papalitan ang papalitan distansya niya sa mga kabayong nasa unahan. Ano yun? May isang kabayong mahabol ngayon sa bilis ni Midori Makibao. Ang nasa number 7 track ang number 14 na si Beard Claude Haffer. Masyado mabilis ang pangyayari ito. Hindi pwede! Mas mabilis ang ginagawa niyang pagtakbo ngayon, kaya nahahabol niya kami. Magaling ang kabayo to. Pero huwag mo kami sisihin kapag nasaktan ka, ha? Teka! Pareho silang galing sa Beard Farm. Hindi! Baka naman kaya... Makibao, unahan mo na sila! Bilisan mo pa! Dapat maunahan mo sila! Kapag nakipagsabayan ka sa kanila, sigurado malalagay ka sa alanganin. Oo, sige, bibilisan ko na. Kakainis. Pagkalan mo, Makibao. Tapos, subukan mo pumunta sa inner track. Anong problema, bossing? Bakit natin gagawin yon? Wala naman ako nakikitang problema. At saka konting-konti na lang, malalagpasan na nila tayo. Ang engot mo talaga. Di mo pa rin ba napapansin hanggang ngayon, Kasky? Ha? Doon sa harapan, tingnan mo. May isa pang kabayo naghihintay sa atin, oh. Teka! Si Big Tornado yun! Sobra na! Sobra na talaga! Napapalibutan na nila tayo! Paano naman nangyari yun? Ikaw, pakala mo to, no? Huwag mo akong pagbintangan na nagkataon lang yun. Yung sitwasyon na gaya ng pinanilibutan ng 3 kabayo ang isang kabayo para hindi ito makalabas. Pangkaraniwan lang nangyayari yun sa isang karera. Pangkaraniwan na nangyayari! Hindi yun tama! Makibao! Kilos na! Kahit na ano pang gawin niya, hindi na makakalis rin ng kabayo yun. Wala na talaga siya ligtas.
na strategy na yun. Ang tinatawag na Triangle Magic. Ano ba talaga ang nangyayari? Napapalibutan ng tatlong kabayo si Midori Makibao na nasa number 8 track. Hindi siya makaabante, hindi siya makalis sa kinalalagyan niya. Mukhang masama ang lagay niya hanggang kailan dumananatili si Midori Makibao. Meron niya talagang nangyayaring hindi maganda. Mukhang delikado ang lagay niya. 馬並みなのね